Ano nga ba yung mga tinatawag na C7, C6 o kaya ay D-sus or D7? O kaya may maririnig din tayong perfect fifth o kaya major third, minor third. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya keep watching. Welcome muli sa ating lesson at ang pag-uusapan natin ay very important kasi fundamental or foundation ito kapag nagtuloy na tayo sa iba nating mga lessons. At ito nga yung mag-a-assign tayo ng number sa ating scale. Last time na pag-usapan natin paano ba mabubuo yung isang scale. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating lesson tungkol doon, mas maganda mapanood nyo yun kasi yun ay foundation para sa lesson natin sa video na to. Last time, nagbuo tayo ng scale. And this time, ang gagawin naman natin, mag-a-assign tayo ng number. So ito ay part 1 lang. Masasabi natin na part 1 ng lesson na to because meron pa tayong lesson na kung saan tatalakayin natin or we will discuss o i-share ko sa inyo yung mga tinatawag pa na extended chords. So for this time, sa lesson na to, ang pag-uusapan muna natin ay yung scale na binuo natin from the root note. So example, tayo ay nasa key of C. Ang root niya ay from this point papunta sa kabilang C dito sa taas. Yan ang ating scale. Or from this point papunta dito sa kabilang C, tawag pa rin dyan ay scale. So for key of C, yung ating signature na key of C, wala siyang sharp or flat. Kaya from this point, magka-count tayo, no? Papunta dito sa kabilang C. Ito yung kanyang scale. Ito ang scale ng C. Ngayon, yung scale na yon ay lalagyan natin sila ng number. So, 1 or ang ating root, dahil tayo ay nasa key of C, yung root natin ay of course yung C na note. Ito siya. Then from this C, dahil siya ay isang scale, again, mag-a-assign lang tayo ng number. So 1 root, 1 or root, and then 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. Or actually, 1 din siya. Umulit lang naman siya. Pero tawag natin dito ay octave na. So, uulit lang din siya. Same lang din dito. So, kung ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then back sa ating root note. So, last time, binanggit ko sa inyo na meron silang layo from root note papunta sa kabilang note. For example, dito sa ating A. Ito yung ating A. Mapapansin ninyo, ang layo niya ay 6 notes. So, 6 degrees ang tawag dyan o maririnig ninyo. So, ito ang 6th na note sa key of C. Diba madali lang siya? How about, tingnan naman natin, paano yung 7th? Ano yung 7th note mula sa root note? Itong B. Okay. So, importante yung mag-assign tayo ng number. Kapag nag-assign na tayo ng number, alam natin yung scale at nag-assign tayo ng number, maiintindihan natin ano ba yung 7th ng mula sa C. So, magbibilang lang tayo ng 7, ng 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito ang 7 ng ating key of C. Ngayon, makakatulong siya. Bakit? Kasi kung nakakita tayo ng C major 7, alam na natin kung ano yung chords. For example, alam natin kung ano yung chord ng C. Diba ang chord ng C ay composed ng C, E, at saka G.
Ito ang C natin. So for illustration purpose, gagamitin ko yung mga daliri ko na to. And then, paano bubuuin yung C7? Ito siya. So yan na yung magiging kasama sa tunog ng chord na C major 7. Paano naman kapag sinabing fifth, no? Pag makakarinig kayo sa ibang lesson, sasabihin nila the perfect fifth. Okay? Nasaan ba yung fifth ng kung tayo ay nasa key of C? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang 5 or G, ang perfect fifth mula sa C. So, minsan sasabihin nyo, tanggalin nyo yung third. Tatanggalin lang natin yung Mi. Kung tayo ay nasa chord na C, hindi lang natin pipindutin yung nasa gitna or yung third. Importante yung lesson na to para kapag meron tayong ibang mga resources o gustong mapakinggan ng lesson or pagpunta natin sa ibang mga topic, importante itong foundation na to. So kapag gusto natin ang shortcut ng chords o kaya pag sinabi nating wag mo na pindutin yung third, alam natin kung ano ba yung third. O kaya ang gamitin mo ay C6, alam natin kung nasaan ba yung 6 o kaya C major 7. So for example, nakarinig tayo ng lesson na major C, pero tatanggalin yung third. Ano ba yung third? Ito yung third. So, hindi natin siya pipindutin. Meron lang tayong root note at saka yung kanyang fifth. Kapag nakakita kayo rin ng C sus 4, nasaan ba yung 4? 1, 2, 3, 4. So kapag magbuo tayo ng C, tapos may 4, pindutin mo lang yung number 4 sa key of C. Ito yung C sus 4. C suspended 4. O kaya meron namang tayong makikita na 2. C sus 2. Ito yung number 2. So mapapansin ninyo yung layo mula sa root note, medyo may iba't ibang karakteristik siya, no? Okay. Kaya importante, malaman muna natin yung scale and then mag-a-assign tayo ng number. Ngayon naman, tingnan natin paano sa G. Ano ba yung scale ng G? Okay, ito ang root note ng G. Ano yung scale ng G? Ang kaibahan lang, meron tayong sharp na F. And then G. So mag-a-assign ulit tayo ng number sa scale na yon. So ang major 7, ito siya. Paano naman ang perfect fifth? No? 1, 2, 3, 4, 5. Ang 6 ng G, nandito siya. Or pwede nating i-invert. Walisin natin dito, ligay natin sa baba. Or pwede rin dito sa taas. Ganun din kapag hinanap natin ng G sus 4. Okay, suspended 4. Pindutin mo yung G. Nasaan yung number 4? Ito siya. So, yan yung quality niya. Pwede nating i-apply yung numbering na yon sa kahit anong chord. Ang importante, alam natin yung tinatawag natin na scale ng key na iyon.
Consistent lang siya. So, kahit mapunta pa tayo sa F, kahit sa D, kahit sa G, at A, same numbering lang din yung gagawin natin. Sa susunod na lesson, ia-apply natin ang mga natutuhan natin for this video. Kaya hintayin nyo yung ating susunod na lesson. Maghahanap tayo ng song, may i-apply natin. Ano ba yung G7, G major 7, sus 4, o kaya add 2 or sus suspended 2. Yan ang pag-uusapan natin. Importante, familiar muna tayo dito sa numbering ng scale natin. See you sa ating lesson.